Anyong mga chinggu, eto na nga, pumiyok pa ako. Ikikwento ko nga sa inyo na halos 2 buwan ko nga pinaghandaan ng pag-uwi namin sa Pilipinas. Dapat nga ay September pa kami uuwi at sorpresa din, pero dahil uuwi nga rin yung pinsan ko na nasa Amerika, ay sumabay na nga kami para doble-doble ang gulatan. At Diyos ko, alam nyo ba na yung bagahe ko ay 1 buwan pa lang ata ay nakagayak na sa sobrang excited ko. The night before nga kami makarating ng Pilipinas ay ayan, hindi na nga ako nakatulog at madaling araw nga kami nagsimulang umalis. Mula kasi sa Daejeon ay meron pa kaming 3 hours na biyahe papunta sa airport at ganoon din naman papunta ng Pilipinas. Bali 6 hours nga in total at talaga namang hyper na hyper pa rin to si Madam. Who's that? Tita Isha! Love si Tita Isha! Tita Isha! At ayun, nagkita-kita na nga at salamat sa kasabwat ko na driver na sumundo sa amin sa airport. Bukod pa nga sa 6 hours na biyahe namin mula Korea hanggang Pilipinas ay bukod pa yung papunta dito sa Cavite at talaga namang nagulantang ako kay Jiwon dahil punong-puno pa rin ng energy. At home na at home pa nga agad. Mag-vlog muna ako! Ayan, ang mga na-surpresa! Mga na-surpresa! Ayan! Kaya nga eh! Hindi talaga ako nagpa-package, may ibang package. Ayan nga! Diyos ko Lord, mag-iisang buwan na nga itong surprise na pag-uwi namin. Talaga namang nakangiti pa rin ako pag inuulit-ulit kong panoorin. Ang tagal ko rin kasing ginustong umuwi sa Pilipinas, kaso ngayon lang nabigyan ng chance. Masyado nga madaming ganap sa buhay namin sa Korea, kaya natagalan talaga kaming umuwi. At etong ang pag-uwing to ay talaga namang 2 linggo lang at sinulit ko na nga nakasama ko mga magulang ko dahil na-miss ko talaga sila. Ganun pala ang feeling pag matagal mo na talaga silang hindi nakikita, talaga namang kinancel ko lahat ng lakad o plano ko. Salamat na nga lang dahil marami ring nakaintindi na kaibigan ko na kailangan kong i-priority ang pamilya ko dahil 2 weeks lang ako nun sa Pinas. Sabi nila may susunod pa naman at pwede namang mag-banding, mabilis lang naman ang taon. May kwento ko na rin sa inyo na sobrang saya din talaga ni Jiwon at na-push talaga ang pag-i-English niya nung umuwi kami ng Pinas. Wala talagang tatalo sa simpleng panahon o oras mo sa sarili mong pamilya kapag matagal kang nawalay sa kanila talaga namang lubos-lubos ang kasiyahan. Reunited nga kung tawagin ng iba, talaga namang napakasaya naming dalawa ni Jiwon. Sa sobrang focus nga namin sa banding with our family, talaga namang kahit apa niya, hindi man lang namin na video call ng matagal. Tinatawagan ko nga lang yun kapag gigisingin ko sa umaga dahil papasok siya sa trabaho, ginawa lang akong alarm clock. Sobrang saya din ng puso ko dahil talaga namang nag-enjoy nga si Madam at talagang sinulit niya din ang 2 weeks vacation namin. Unti-unti nga siyang naka-adjust mag-English at talaga namang pinipilit niya ang sarili niya makapag-communicate lang. United din kasi siya sa mga second cousin niya o third cousin na ba yun? Basta talaga namang nag-enjoy din siya. Sing na, sing na! Don't let them see, be the good girl you always have to be. Let them know. Next year nga sana mas matagal na ang bakasyon namin, mga 1 buwan naman. O asawa, baka nanonood ka at maintindihan mo yung Tagalog ko. Tapos ba? Ano yan? Strawberry. Strawberry or strawberry? Where's the strawberry candy? Wala da. Wala. Wala ka, ano? Masarap ba ito? Ano ka nakain mo? Masarap nga ba yan? Masarap yan? Eat na, Jiwon, eat. Pero eat. Binibigyan ka niya. Blow.
Nako, si Jiwon nakikipanood din at gusto niya nga daw ulit bumalik sa Pilipinas. Tawa nga ng tawa ngayon. Kulit lang yan ako, pero kayo. Happy birthday, Tita Hazel! Si Tita Hazel! Salamat mga pamilya. Talaga namang nag-enjoy kami ni Jiwon at sobrang daming memories na sobrang saya. Ingat tayo lagi. See you all next year. Good. Dame boyo.